Ma, kain po kayo ng kain para gumaling kayo agad. Hindi na siguro ako tatagal at tandaan mo, wag mong sasabihin sa kuya mo na hindi pa ako nag-uulyanin. Pag nalaman ng kuya mo na okay pa ang pag-iisip ko, kukulitin niya ako kung nasan ko inilagay ang titulo ng bahay at lupa at mga alahas ko. Pati nga ako ikinukulit niya din, ma. Natatakot ako na palayasin ka at kakamkamin ng kuya mo. Kaya kanyang patalsikin dahil inampun lang kita. Kaya ako. Sarili ko, malaki na ako. Hindi na talaga siya nakakaalala. Lalong nangihina si mama, kuya. Malabo makaalala pa. Pati nga ako parang hindi na niya kilala. May pera dito sa ATM. Ilang buwan pa siguro bago ako makauwi. Ikaw na bahala kay mama. Pag kulang pa yan, tumawag ka lang. Nag-ulyanin na si Mama Honey. Hindi niya alam kung saan niya naitago ang mga titulo at mga alahas. Ano ba yan? Wala ba sa nga cabinet at drawers niya? Baka itinago ng ampon niya. Sila lang naman ang laging magkasama eh. Malaman ko lang na siya ang magtago ng mga dokumento ni Mama. Yari siya sa akin. Pag nawala si Mama, aalisin ko siya sa landas ko. Sa ngayon, hayaan mo muna na mag-alaga siya ng nanay mo. Paglisan ko, puntahan mo ang halamanan. May lumang banga dun sa ilalim nun. Nakatago ang mga titulo at mga alahas. Isenimento ko. Inilipat ko na sa pangalan mo ang mga titulo. Huwag mo akong isipin, ma. Kaya ako, ang sarili ko. Kaya akong lumaban pag inapakan ako. Pag nakuha mo ang mga titulo at alahas, magpakalayo-layo ka. Hindi ka sasantuhin ng kuya mo. Sakim sa pera silang mag-asawa. Mama. No. O Ana, napatawag ka? Patay na si Mama? Okay, sige. Magpapadala ako ng pera dyan. Busy ako sa trabaho, ikaw na muna ang bahala dyan.